Chapter 10 Finale. Mga hayop kayo! Bakit niyo pinatay si Landon? Nagangalitin niyang tanong at nagsimula na siyang magwala. Kung anong mahawakan ay kanyang pinalibag. Napagulhol na rin siya dahil sa sakit na nararamdaman. Napakatanga niya para hindi ituro kung sino ba si Brandon at si Landon. Mga hayop! Mga wala kayong kwentang lahat! Ninawakan niya ang face at ibinato iyon sa TV. Dahilan para mabasag pareho. Di niya tanggap na wala na si Landon. Mahal niya pa rin naman ito kahit break na sila. Malalagot talaga ang taong pumatay kay Landon. Isa pa si Brandon. Sinisisi niya rin to sa pagkamatay nito. Mga hangal at walang kwenta ang mga tauhan niya. Ang laki-laki ng binigay niya tapos palpak lang pala ang pinigaba niya. Siya rin naman ang may kasalanan eh. Siya rin ang may kasalanan. Who did this to you? Humahagulhol si Brandon ng mga oras sa iyon at kita ni Michelle kung paano mag-alala si Brandon sa kapatid. Nagtataka siya kung bakit bigla-bigla na lang pinatay ito. Ano bang atraso nito at kailangan gawin to? Sunod-sunod siyang napailing at dahil sa kaawaan ay lumapit siya kay Brandon habang yakap-yakap ang wala ng buhay na kapatid. Nasa morgue sila. Hindi na nagawa pang gamutin ito dahil wala na talaga tong hininga kahit ilang ulit nang nirevive ng doktor. Hindi lalagpas sa 10 bala nang nakuha sa katawan nito. Isa pa halos maubos ng dugo nito sa katawan. Masakit para sa kanya dahil muling mangungulila si Brandon lalo na ang mami nito. Noong una ay ang ama tas ngayon ay si Landon naman. Ano ba namang buhay ito? Simula yata nang dumating siya sa buhay ng mga to ay nagkagulo na. Siguro ngay malas talaga siya. Malas siya sa tingin niya sa sarili. Wake up! Landon! Lahat ng ginawa mo sa akin, wala na yon. I don't care about that. But please, wake up and let's have fun. I'm begging you, Landon. I'm begging you. Hindi pa rin natigil sa pag-iyak si Brandon at halos nakaluhod na to sa simento. At pilit na kinigising ang kapatid. Kahit naman yata siya ay ganun ang gagawin kung sakali. Kumalma ka, Brandon. Magiging maayos din ang lahat. Hindi masimas niya ang likod nito. How do I calm down kung ganito naman ang kapatid ko? He's gone, Michelle. So don't say that nonsense words. I won't do that. Wala na siya nagawa kundi ang manahimik lang sa tabi nito. Gamit ang palad niya ay pinunasan niya ang kanyang luha na lumaglag sa mga pisngi. Bakit parang sunod-sunod ang malas niya sa buhay? Bakit parang napakamalas niyang tao? Wala ba siyang kwenta? Ramdam niya kasi sa sarili na isa lang siyang salingkingkit dito sa mundo. Parang isa lang siyang talunan na walang ibang ginawa kundi ang magbigay ng kamalasan. Wala na siya magagawa dahil may katapusan din naman ang lahat. Habang nakatitig kay Brandon ay biglang bumukas ang pinto kaya napatingin siya. Nakita niya ang mami nito na humahangos papalapit sa nakahigang anak. Oh my God, Landon! Bigla tong nagtatalon at sinabayan pa ng malakas na iyak. Landon, don't do this to us. Wake up! Kalaunay humagulhol na ito habang sapo-sapo ang anak. Nakita niyang medyo lumayo si Brandon kaya nilapitan niya ito. Kita sa mukha nito ang kapighatian, kalungkutan. Bakit parang amalas ko, Michelle? First, my father. Then second, pati ba naman siya kukunin? Wala na yata akong karapatang mabuhay sa mundo. Gusto ko nang sumama kay Landon and Dad. Nito na may halong kalungkutan sa tono. Huwag mong sabihin yan, Brandon. Kapag nawala ka, maiiwan ka at kami yun ng anak mo. Kapag nawala ka, paano na kami? Paano kami mabubuhay kung wala ka? Huwag ka mag-isip ng ganyan dahil nasa tabi mo lang ang Diyos at hindi siya naaalis. Ilitan niya. I'm so sorry. Bigla tong yumakap sa kanya kaya napayakap na lang din siya. Sana hindi ka nalang dumating sa buhay namin eh. Di sana hindi nito mangyayari. Malas kang babae ka. Napalakas siya ng yakap ng marinig iyon. Nasa harap na pala nilang matandang kanila lang ay nag-iiyak. Muli na naman siyang nilusob ng takot at kaba dahil dito. Ma'am, huwag na tayo magsisihan. Pare-pares natin hindi to ginusto so stop blaming. Singal naman ni Brandon sa ina. Nangilid mo di ang luha ni Michelle. Malas ba talaga siya? Bakit ganito kung makitungo ang ina nito sa kanya? Wala ba siyang kwentang babae o wala siyang puwang dito sa mundo? Kasabay ng pangingilid ng luha ay biglang bumuhos ang luhang kanina pa niyang gustong ibagsak. Ito na yata ang panahon para magsalita siya ng hinanakit niya. Bakit parang ako po yata ang sinisisi niyo?
Porket nagsinungaling lang ako, gagawin niyo na sa akin to. Tao rin po ako. Ma, kailangan ding irespeto. Siguro nga kasalanan ko kasi simula nang dumating ako sa buhay niyo, nagkadaletse-letse na kayo. Sige lang po, hindi na ako magsasalita o anuman. Isisi niyo na sa akin ang lahat. Total at parang kriminal yata ang tingin niyo sa akin. Mabuti kung umalis na lang po ako rito para wala ng problema. Pagkatapos ng mahabang litanya niya ay nagmadali siyang lumabas ng morgue habang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nang nasa labas ay napasandal siya sa pader. Sinapo niya ang kanyang mukha. Don't mind her. Are you okay? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Brandon. Tumango siya bilang pagsang-ayon dito kahit hindi naman. Sa totoo lang ay bigat ng tinadamdam niya ngayon. Bakit ba ganito ang naging buhay ko, Brandon? Tanong niya rito. Naramdaman niyang hinuwakan siya nito sa balikat na nagpagaan naman sa kanya. I don't know, Michelle. You should have to love yourself. Huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Niyakap siya nito matapos sa mga salitang yun kaya napayakap na rin siya. Ramdam niyang safe siya sa mga bisig ni Brandon. Hindi siya hahayaan itong masaktan dahil tunay nga talaga sila nagmamahalan. Maya-maya pa ay siya nang kusang naghiwalay sa matagal nilang yakapan. Maraming salamat. Pinunasan niya ang kanyang luha sa mga mata at magkabilang pisngi. Hindi talaga ako nabigong mahalin ka. Mabuti na lang at hindi mo ko hiniwalayan sa gitna ng lahat. Mahal na mahal kita, Brandon. Sad niya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. I love you too, Michelle. Even though my life changed, I will do the right for your safetyness. As what I said before, I'm your protector. Bigla siyang hinakawan nito ng halik sa labi. Mas mahal kita. Nakangiti niyang sabi. Fine, pinakamahal kita. Para nakikipagkompetensya pa yata ito at hindi na niya kailangan pang pumatol. Gusto ko na umuwi. Brandon, at para makita ang anak natin, uuwi ka na rin ba? Tanong niya. Natigil na sa pagsasalita si Brandon na biglang bumukas ang pinto at bumungad ang saksakan ng yabang niyang biyanan. You may go, Michelle. Dito lang si Brandon dahil aasikasuin pa namin ang pagbuburulan ni Landon. Sad ng matanda. Mama, ano bang problema mo? I can go anytime. Pwede namang sila nang mag-ayos ang burol ni Landon. Ani Brandon. Ayos lang, Brandon, mauna na ako. Tumalikod na siya at hindi pinansin ng biyanan. Bakit niya papapansinin kung magagalit naman sila? Michelle! Narinig niya pa ang pagsigaw ni Brandon. Humarap siya. Bakit? I love you. Kinilig tuloy siya sa sinabi nito pero napatingin siya sa matanda. Galit na galit ang tingin nito sa kanya na para bang multo siya na ewan. Imbis na sagutin si Brandon ay tumalikod na siya at mabilisan naglakad pa paalis. Ayaw niya muna makigulo. Mananahimik muna siya panandalian. Hindi na muna siya lalapit sa matanda para walang masabi. Hindi niya nga naisip na pupunta siya sa burol ni Landon dahil sure siyang naroroon ng matanda at baka sa libing na lang nito siguro. Ang nasa labas ng ospital ay nagkabang na siya ng taxi. Ilang minuto rin ang lumipas at may dumating na kaagad siyang sumakay. Habang nasa biyahe ay biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number yun kaya namimili siya kung sasagutin ba niya. Pero sa dulo ay mukha niya nang sagutin. Hello? Diyos ko naman, Michelle. Libing na ng nanay mo ngayon, hindi ka ba lang pumunta? Ano ka bang klaseng anak para ganituhin mo ang ina mo, ha? Nilaman niya hindi ka pumunta at ito pa rin ba ang makitang lilibing siya na hindi mo magawa? Saad sa linya. Kilala niya yung nagsalita at walang iba kundi si Aling Nena. Napaisip siya. Nakalimutan na nga pala niyang pumunta. Kung ngayon lang ililibing, halos 2 linggo tong nakaburol. Bakit parang ang tagal naman yata? Marahil inintay siya ng mga ito. Pero hindi naman siya sumipot. Sa bandang huli pupunta siya para makipaglibing. Pupunta po ako riyan, Aling Nena. Bilisan mo't maya may lalabas ang nanay mo. Sige po. Pinatay na niya ang tawag. Sinabi niya sa driver na iba na ang pupuntahan niya kaya imbes na dumiretso ay lumiko ito dahil doon ang daan patungo sa bahay nila. Nag-text naman siya kay Brandon na hindi siya dediretso ng bahay kundi pupunta siya sa ina. Kaagad namang sumangay ng lalaki. Ano kaya magiging reaksyon niya mamaya? Hindi niya alam. Iiyak ba siya? Magiging masaya dahil namatay na ang kinainisan niya? Hindi. Kailangan niya magluksa. Namatay ito kaya kailangan niya magpatawad. Kailangan niya talagang gawin yun.
Nakashade at nakatalukbong ang mukha ni Kim habang nakaupo naman sa upuan. Nasa airport na siya ng mga oras ay naghihintay na lang siya ng flight niya patungong Amerika. Maya-maya pa biglang tumunog ang telepono niya. Isang landline number iyon at sino kaya yon? Napailing na niyang sinagot ang tawag. Where are you now? Isang lalaki iyon na medyo may katandaan ng boses. At sino ka? Tanong niya. Speak English. Who are you? Ulit niyang tanong. I'm Cesar. Your dad. Nagulat siya. My father was already gone, so stop blackmailing me. Akmang papatay niya ang kanyang cellphone na biglang may humawak sa braso niya. Inangat na yung mukha at nanlaki ang mga mata dahil nakita niya ang mga pulis. Di niya alam ang gagawin kung kaya't nabitawan niya ang cellphone niya. Kim Lopez, inaaresto ka namin sa kasong kidnapping. Akala mo yata sarado ng kaso mo kaya hindi ka natatakot lumabas? Anang isang pulis. Ang isa namang pulis ay kinuha ang kanyang magkabilang kamay at mabilis sa pinusasan. Natulala siya ng mga oras sa iyon. Di niya matanggap na makukulong na siya. Bakit ganito? Bakit ganito? Maraming problema ang dumating sa buhay niya pero hindi niya yung naging hadlang para mawala siya ng pag-asa. Sa totoo nga kapag nilalabanan pa niya to lalo siyang nagkakaroon ng lakas ng loob. Ilang taon din ang lumipas ang lahat-lahat na nangyari kay Michelle. Oo, ilang taon na niyang iniiwasan yun. Pero ito silang ngayon ang asawa niyang si Brandon at masaya na. Mabuti rin at natanggap na sila ng mami nito. Tanggap ng muli ang pagmamahala nila at tanggap ng anak niya. 5 taon na si Chris habang ang anak naman niyang si Kyle ay 3 taong gulang na. Masaya na siya sa buhay niya lalo na't makita lang niyang masaya ang buo niyang pamilya. Kakatapos lang din ang kasal nila. Ang totoo nga niyan may honeymoon sila sa Italy na sa Makalawa. Makalawa pa naman kaya makakapag-enjoy pa sila sa Pinas. Sa pagkakaalam niya rin kapag katapos noon ay sa US na sila titira. Masayang masaya na siya sa piling ni Brandon. Maraming namatay. Oo pero ika nga ni Michelle, huwag kang susuko kahit ano pang mangyari. Kaya ngayon wala na siyang iniisip kundi ang mahal niyang pamilya. Isa pa'y namatay na si Kim dahil nasunog ang pinagkukulungan nito. Marahil ito talagang kanyang kapalaran kaya nangyari yun sa kanya. Mami, tignan mo ang drawing ko. Napalingon si Michelle sa gawin ng anak na si Chris at nakita niyang itinaas ito ang osley paper na naglalaman ng mga likha nito. Naroroon na isang masayang pamilya. Wow, ang ganda naman yan anak, komento niya. Thank you po. Eto po pala si Daddy Brandon. Tinuro ng bata ang matangkad na lalaki na sa drawing. Eto naman po ikaw, Mami. Sinunod nito ang isang babaeng nakahawak sa bata. Ako naman po ito. Tinuro nito ang bata sa gitna. At eto naman po si Baby Kyle. Tinuro nito ang baby na buhat-buhat ng lalaki. Napangiti siya ng mga oras sa iyon dahil sa katalinuhan ng anak. Tumayo siya sa pagkakaupo at masayang lumapit sa anak. I love you anak. I love you rin po Mommy. Masayang anas ito na mabilis niyang niyakap. Yakap na puno ng pagmamahal. I'm here. Isang boses ang kanyang narinig kaya napahiwalay siya sa anak. Tumingin siya sa pinto at nakita siya. Si Brandon na buhat-buhat si Kyle. Daddy Brandon! Nagtatakbo si Chris patungo sa main at humalik siya sa pisngi nito. How was your day, son? Tanong nito. Ayos naman po, nakangiting sagot ng bata. Bumalik na to patungo sa pwesto kanina. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng asawa na papalapit sa kaniya. Anime nag-slow motion ang lahat dahil parang nasisilaw siya sa napakagwapo nitong mukha. Lalo pat karga-karga nitong anak. Darling, what are you doing? Napamulagat na lang siya nang marinig ito. Saka lang niya namalay na nasa tapat na niya pala ito. Napalunok siya ng laway. Isa pa'y naamoy niya ang hininga nito. Amoy alak. Bakit ka nagiinom? Hindi mo ba naisip na baka maaksidente kayo ni Kyle ha? Inis niyang tanong at hindi na siya nagpaalam na kukunin ng anak niya sa bisig nito. I'm so sorry, I'm not drunk, okay? Naginom lang kami ng batchmate ko ng high school sa bahay ni Mom. Don't worry darling, cause we're okay. Nakauwi na nga kami ng ligtas oh. Kahit na, sana naman sa susunod wag mong isasamang anak natin kapag mag-iinom ka. Sermon niya rito. Fine, again I'm so sorry for what I did. Bigla itong dumungo at mabilis siyang ninakawan ng halik. Bakit ba ganito ang lalaking to? Kung kailan tumatanda na saka naman nagiging manyak at bastos palalo. Di na siya nagtaka dahil ganito na naman to dati pa. Che, inirapan niya to at tumalikod na.
Nga pala, kailan ba tayo pupunta ng cemetery? Rinig niyang tanong nito kay napaharap siya. Bukas, Brandon. Sagot niya. Let's go, Chris, at kailangan mo nang matulog dahil aalis tayo bukas. Sige po. Sagot naman ito. Sumama na sa kanya to at iniwan niya si Brandon na mag-isa na sa tansya niya ay nagtataka to. Hindi na bale basta't makatulog ng maaga ang kanyang dalawang anak. Nasa isang private cemetery sila. Nasa libingan sila nila Landon at ng ama nito. Kung hindi lang sila namatay ay di mas lalo akong masaya. Ramdam na ramdam niya ang lungkot sa mga tinig ni Brandon. Madami ng taon ang lumipas sa Brandon at sana wag mo nang alalahanin pa dahil mas lalo mo lang maalala ang nakaraan. Aniya. You're right, we're here to pray for their souls, not to think the past. Tama, yan ang asawa ko. Isinandal niya ang kanyang ulo sa may balikat ni Brandon. I love you, Michelle. Hindi ko inaakala na magiging tayo sa huli. I thought before we're just friends, but now see ourselves. We love each other. Mahal na mahal din kita, Brandon. Kala ko nga rin eh, pero hindi mo ako biniko. Lalo na tong puso ko na sobrang mahal ka. Hindi ito magsasawa. Sabi niya na may mga ngiti sa labi. Dahan-dahang inalis itong ulo niya sa balikat masaya siyang hinarap. May parang kaunting ngisi ang nakahalo ro na hindi niya maintindihan. Mahal na mahal ka rin ng aking puso, Michelle. Mahal ka nito kahit ano man ang mangyari. Hinawakan nito ang kanyang baba at pinakatitigan ng kanyang mukha. Halos maduling siya dahil sobra ng lapit ng mga mukha nila. Ilang sekunday lumipas at biglang na lang siyang hinalikan nito. Ibang halik iyon. Halik na may halong kakaibang init. Halik na halos araw-araw niyang nilalasap. Mabuti na lang talaga at nagkaasawa siya ng sobrang bait. Mami, Daddy, naiihipo ko. Natigil na sila sa gitna ng paghahalikan nila nang marinig niya ang tinig ni Chris. At siya nang humiwalay sa labing niya kay Brandon at tumingin kay Chris na nasa tabi nilang dalawa. Baby naman busy kami ni Mami mo rito. Gusto niyang hampasin si Brandon. Bitin pa ba to? Sige, yari ka mamayang gabi. At siya muna ang magiging wild. Sorry po, Daddy. Nagpis pa ang bata. Ayos lang yun, wag mo nang pansinin niyang daddy mo. Tara, sasamahan kita umihi. Tumayo na siya. Can I join? Matawa-tawang tanong ni Brandon. Bastos talaga. Hindi, dito ka lang at bantayin mo si Kyle. Pagkasabi niya nun, iniglakad na sila ng anak niya patungo sa CR. Nahanay, pasensya na kung ano mang nangyari nun. Pasensya na kung naging magalitin ako sa iyo. Sana masaya ka sa kanilalagyan mo ngayon. Kahit ganun pa man po ako galing niyo, mahal na mahal ko pa rin po kayo, nanay. Iba na po ang Michelle Cruz ngayon. Ako na po yung taong maraming pangarap. Ako po si Michelle Cruz Elizalde. Sana po matuwa kayo. Sorry pala dahil hindi ako nakapunta ng burol niyo. Marami lang po akong problemang hinarap. Nakangiti si Michelle habang nakatitig sa lapitan ng ina. Ngayon lang niya ulit na bisita to dahil sa sobrang busy sa kanyang trabaho. Isa na nga pala siyang manager ng isang cake shop. Masaya siya dahil iba na ang buhay niya kaysa sa noon. Maya-maya pa ay bigla na lang humangin ng malakas. Nagulat siya dahil may naramdaman siyang malamig sa buong pagkatao niya. Napapikit siya dinamdam iyon. Alam niya na nanay niya yon. I love you to, nanay. Sad niya at hindi pa rin tumitigil sa pagdamdam sa ina. Ramdam niya talagang nanay niya iyon. Kahit ngayon lang ay maramdaman niya pagmamahalan nilang dalawa. Kahit ngayong sandali lang, makapili niya ang mahal niyang ina. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Brandon at Michelle. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.